Tinatraidor daw si VP. Alam naman na natin 'to. Matagal na nating alam, maraming traidor. Oh, ayun naalala ko Ate Jasmine yung gusto kong sabihin. Proven na yan namin mga kababayan. Matter of fact, may tumira at may bagong bumili ng bahay na dun talaga bumili sa kung saan nakatira si Mayor Baste. Kapitbahay niya. Kaya Mayor Baste, mag-ingat ka sa bago mong kapitbahay. Baka may binoculars yan, baka mamaya may mga sniper pa dyan. Tinitiktikan ka, kinukuha ang loob ng pansin niyo mga kababayan, ang dami ngayong mga double agents, ang dami ngayong mga vloggers, kung anik-anik pa, kung sino-sino pa, or mga, yeah right, mga double agents, Team Alpotera, na naka-base na sila sa Davao City, kung saan-saan lupalok ng galing, sa sila tambakan sa Davao, para tiktikan si Mayor Baste. Kasi, ito yan mga ate at kuya, oh, tingin ko ha, bago natin pag-usapan itong pananaraidor kay given na nga kasi na tinatraidor ang mga Duterte. Eh kung si Tatay Digong nga tinraidor nung Alpot eh. Right? Kasi marami naghihinala na si Alpot ang nagchuchu. Kaya si PRRD ay natambangan sa NAIA. Sabi ko nga sa inyo, dapat nung pag-uwi ni PRRD ng Pilipinas, hindi siya sa NAIA bumaba. Dapat dumiretso na siya ng Davao City. Pero pareho mga ate at kuya, may nakaabang din sa Francisco Dangoy. Uy, paki-comment naman sa comment section kung ano yung pronunciation nun. Dangoy or Danggoy? Yung airport sa Davao City, yung malapit sa KOJC, mga kababayan. Shout out po sa mga taga Davao, di ho, kag sa mga taga Mindanao. Mayong aga kaninyang tanan, mayong gabi. Oh, hindi ko alam ang tamang pronunciation, maybe Dangoy or Danggoy, maalinman. Basta yung airport na yan ng Davao City, ay may nakaabang ding mga pulis doon. Nung March, di ba, March 11, nung kinidnap si PRRD. So, may nagchuchuchu from Hong Kong pa lang. And hindi yata alam ni PRRD na kasama niya araw-araw ang traidor sa kanya. So going back to Mayor Baste, sabi ng thank you Ate Crystal, may sabi ng ng Gintong Langgam, may bumili ng property katabi ni Mayor Baste. Kinakaibigan at talagang dinidikitan. Para nga matikpikan. Alalahanin niyo, Mayor si Baste ngayon ng Davao City. And pinaghihinalaan na baka back-upan ni Mayor Baste iyang mga massive rallies. Okay? Lalo na dyan sa Maynila. Isipin nyo na lang kung lumaki ang crowd in EDSA mga ate at kuya. Ano bang dapat gawin ng mga Duterte? Tahimik lang, manonood na lang. Eh paano kung ratratin ang mga nagrally para matapos? Siyempre, kahit papano, hindi dahil sa si VP Sara magbe-benefit kung sakali matanggal si Ngiwi. 'Di ba? Dahil mabubuting leader sa mga Duterte, hindi pwedeng tatahimik lang sila. Baka mamaya si Mayor Baste pumunta dyan sumali. Right? Baka si VP Sara for the first time, umakyat ng entablado kung magkaroon man ng People Power 4. And I hope mangyari yan ngayong taon. Hinihingi na ng pagkakataon, walang balak magbago yung magnanakaw. Mas malala pa siya sa dalawang nasipa noon ng People Power 1 at People Power 2. So People Power 3 daw yung mga supporters ni ERAP na yon. Okay, sige, fine. So People Power 4, bahala ng media kung paano nila papangalanan itong paparating mga kababayan na one-time, big-time event ni na Chavit. So, baka si Baste, right, baka tumulong siya eh. Baka mamaya papuntahin niya yung mga taga Davao sa Maynila. We don't know. One time, big time eh. Buhos na dapat to mga tat kuya. Make or break yung rally na yan. Yung massive rally na yan. Pag yan subablay, wala na. Mag-rally na lang ulit sa February 25. Yung ika-25 ng February, yun ay People Power Commemoration, di ba? Tama, mga tat kuya? Ito ang perfect timing. Walang balak magbago yung magnanakaw, yung mambubudol, yung adik. Ano, mag-aantay tayo hanggang 20? Yan lagi, gas-gas ko lang tanong yan. Pero, since kubir mo, ang tagal nating lumalaban, pinagbigyan natin yung adik. Sabi nung ate niya, adik yan, di ba? Pinagbigyan natin nung 2022.
hanggang 2023. Kasi, okay, first year pa lang naman niya, we'll see. Ganyan din naman ni PRRD, di ba? Hindi masyadong bumati ko si Tatay Digong. For the first year, kahit na nalaman ni Tatay Digong na nyodik yan at kung ano pang kalokohan ang ginagawa. Alalahanin niyo, wala pang isang taon nakaupo yung addict na yan. Biglang nag-spike yung bilihin ng mga agricultural products, lalong-lalo na ang sibuyas ng 2022. Saan ka nakakita? 600 hanggang 800 pesos ang presyo ng sibuyas. Ay siya pa yung DA secretary. 'Di ba? Presidente na, inagaw pa ang posisyon or hinangad pa yung posisyon as secretary na akala mo masipag talaga. Oh, ano sabi ni Zaldico? 'Di ba kasabwat? 'Di ba si Butod, si babaeng ahas? Ay involved sa mga smuggling at saka pati yung kanyang kapatid ni Butod, yung kapatid ni Butod, Martin din ang pangalan nun eh. Right? Yung kaya nagkandang ngiwi-ngiwi si Maria, di ba jowa ni Maria yon? Yung artista na nagkandang ngiwi-ngiwi na, si Terry Terry. Walang Terry Terry! Are you my husband? Sabi ni Terry Terry. Di ba yung jowa nun, kapatid ni Butod, yung Martin, jowa nung nagtumatuloy na rin yung panga. So, going back mga kababayan, walang balak magbago. So, kaya hindi tayo nagpa-prosper. Noong 2023, hindi pa nga masyadong bumabati ko si Tatay Digong. I think 2024 na siya bumira. 2025, pinakidnap si PRRD. Maybe because dapat, according din kay VP Sara, para pagtakpan yung eskandalo na may namatay na Pinoy sa States, di ba mga ate at kuya? Para pagtakpan yung nangyari kay Paulo Tantoco, sumingaw pa rin, nalaman pa rin. Pero yung kaso mukhang mukhang nakalikot nila or nagawa nila ng paraan. Biro mo yun, namatay, hindi yun namatay. May negligence doon. So parang ginurgur talaga. Imbis na tumawag ng 911 dahil sa kahihiyan, hindi tumawag para ma-rescue yung sumasama na ang pakiramdam na si Paulo na namatay. Yung merong Mr. Tubig din doon. Or maybe yun yung recruiter ni Mr. Tubig or Booker. So, hindi tayo, lumalaban na tayo noong 2023, si PRRD nagpreno-preno. 2024, ayan na, simula na ng mga massive rallies. And then 2025, sandamakmak na rally. Ngayong taon, wala pa. May paparating na rally. Pero again, mga kababayan, may mga tiktik. May mga traidor. At hindi lang yung mga rallies ang sinasabotahin nila, pati itong posibleng paglaya ni PRRD. Magwa 1 year na mga kababayan eh. Hindi pa rin nakakalaya ang dating Pangulo. Alam naman natin na illegal ang ginawa sa kanya, labag sa batas. Pag-abuso sa power. Biro mo yun, tarantado, imbis na protektahan ng addict na yan, ang isang Pilipino, para hindi magawa ng masama ng mga foreign powers, isinorender pa niya. So, demonyo talaga. At dahil sa kademonyohan, meron pala silang mga nakalagay na mga tiktik or mga traidor at sinasabotahe nila yung lahat ng pwede nilang masabotahe para hindi makalaya yung dating Pangulo. Once kasi na nakalabas si PRRD at nakauwi sa Pilipinas, kahit siguro takot-takotin nila na wag ka magsasalita kung ayaw mo ipakidnap ka namin ulit. Every word na sasabihin ni Pangulong Duterte, lalo na sa pagbabatikos kay Ngiwi, lalo siyang magmumukhang inutil. Kasi nga yung predecessor ni Ngiwi na si Tatay Digong was an excellent leader. At kita ng mga Pilipino yan, teka, saan tayo papunta? Ba't parang di naman tayo paasenso? Sabi nung adik, tutuloy niya na simulan ni Digong Kaya nga natin yan binoto. Tapos nagkakapagtandem pa nga sa kanya yung anak ni Tatay Digong. Tapos eto ngayon si PRRD, kung sakasakaling makalaya, 'di ba? Magkokomento, magsasalita, lalong magmumukhang inutil si Ngiwi kasi ang bumabatikos or pwedeng bumatikos sa kanya ay isang napakagaling na leader na sinundan niya at binudol niya. So, para hindi makalabas agad si Tatay Digong, may mga sumasabotahe and may isang tumambling, okay, na galing sa grupo ng mga sabotahe or tumalikod na sa kanila na parang nilalaglag niya yung mga style ng pananabotahe ng grupo ng mga yan. Itong mga saboteurs, mga kababayan, or mga nananaraydor kay VP Sara,
ay nagkukunwaring mga supporters ng mga Duterte. Mapa-vlogger man yan, OFW, ordinaryong tao, media, whoever they are, politiko. They are pretending to be supporters and allies of the Duterte, pero sabotahe pala. So ito yung tumiwalag mga kababayan. At naging topic naman natin siya sa mga nakaraang araw. Okay. Parang meron siyang ini-insinuate sa post niyang to eh. Chupangay, unblock mo ko? Ba't mo ko binlock? Di mo ako kaya? Imposible naman. Laki ng katawan mo, isang big boss mo sa akin, bali ang buto ko, di ba ako'y nene, pabebe, marupok, mahina, teenager. Okay. Ito, maybe indirectly naibisto or naibulgar ni Chupanga ni Tio Moreno rather ang diskarte ng Team Alpotera. Okay? Anong sabi niya dito? And this was posted like wala pang isang araw nga half day pa lang. Considering the current development of FPRRD's ICC case, kasi nga mag-1 year na wala pa rin nangyayari, di ba? I think it's time for the Dutertes to refrain from doing interviews from vloggers. Sino ngayon ang nasa ICC? Si VP Sara. Sino ngayon ang pinagpapiyastahan ng mga vloggers doon? Si VP Sara. Siyempre ang ating Vice President, 'di ba? Magbibigyan niya itong mga maliliit na vloggers, hindi niya iisipin na ito yung mga kalaban kasi kasama naman ng mga OFWs, baka dead ma si VP Sara kung cloud chasers man itong mga vloggers na ito, 'di ba? Kaya lang minsan yung mga nababanggit ni VP Sara ay ipinagbabawal ng ICC. Kaya nga si Ma'am Hanelet hindi na makadalaw. Tapos one time nagbiro ang Vice President, 'di ba, na ay kayo mga nanditong OFWs akitin niyo na yung mga security guard ng kulungan para maitakas natin si Tatay Digong. Nag-react doon ang ICC sa biro na yun, sineryoso yun ng ICC mga kababayan. Kaya pinagbawalan ang mga bisita ni Tatay Digong na magsalita kung ano man ang napag-uusapan sa loob. Matter of fact, bawal na silang gumamit ng vernaculars or ng kanilang dialekto sa Davao or Visayan language, and bawal na ring managalog. English lang ang pag-uusap dapat ni PRRD at ng kung sino mang bibisita sa kanya sa selda. Tama? Sabi ni Chupanga, dapat huwag raw magpa-interview. Chupanga, ni Tio Moreno, huwag na raw magpa-interview ang mga Duterte sa mga vloggers. Aside from the fact that it's not helping the case, kita mo, sinabi pala dito, it seems the ICC is making a big deal of their answers during visits. Sa true lang. Di? Despite kaaway ko to, mukhang may, mukhang may pahaging siya eh. Yung mga nag-i-interview dyan na nakaabang sa labas, nakakasabotahe kayo, hindi lang sa Vice President, kundi sa kaso ni Tatay Digong. And take note mga kababayan, ang mga vloggers na nakaabang doon lagi ay mga supporters ni Alpot. Team Alpotera, ibig sabihin mga anti-Maharlika, right? Mga anti-Harry Roque, pero ang dami-dami nila dun sa labas tanong ng tanong sa Vice Presidente or kung sino mang Duterte ang dadalaw kay PRRD. Apo, pamangkin, anak, Itong post ni Tio Moreno, parang may alam siya eh. May alam ka ba, Tio Moreno, na may ganito bang utos na tanungin yun ng tanungin. Magtanong kayo na magtanong. Hindi naman kayo pagdududahan na you're fishing for info or gagamitin niya ng ICC laban sa inyo. Tanong naman, tanong. Ganun. So, nadudulas minsan ang Vice President, mga kababayan. May isang kaibigan itong si Tio Moreno na taga Team Alpotera rin na ano pa naman sa kanilang grupo, no? Ito, mukhang supported niya yung post ni Tio na to eh. Dali ha. Ito yung kaaway ba to ni... Kaaway na siguro ito nung ex ni Tio Moreno, mga kababayan. Kasi parang ang suporta nito ay kay Tio Moreno. Di ba si Chipmunk, si Alvin the Chipmunk, meron siyang kaibigan doon na bukbukin ang mukha? O parang hindi sila okay na. Yung Alvin the Chipmunk, tama ba? Yung ilan na bang followers doon? I think millions na, no? Dahil nga siya ang nagka-cover lagi at saka kapag si VP Sara ang nandun, talaga nakikiusap siya na interviewin niya. Punta natin, why not? Anyway,
mga ano naman 'to, mga public figure at, open secret naman na naging magjowa sila ni Tio Pangga. Pakita ko sa inyo yung tinutukoy ko. Ah, bago itong screenshot nung kaibigan nun, pero 1.6 million. Alam mo libag, libag, yung 5K ko pakibayaran. Natatalo ka na, ikaw ang, di ba nangangarap, ikaw, tama ba libag na nangangarap ka na maging next thinking Pinoy? Kasi di ba galit na galit siya pag tinatawag siyang female TP? Si libag. Di ba pareho naman kayo taga Bulacan? Ba't ang daming salot dyan sa Bulacan? Shoutout sa mga Bulakenyo. Taga-riyan pa naman ng idol ko, si Regine Velasquez. Alam mo, libag natatalo ka nito. Ba't hindi ka pa millions ang followers? Kasi nuknukan ka ng bida-bida. Di ba? Magkaugali pa kayo ni Tio Moreno. At Pangga, sino ba? Right? Pareho kayo mga tampalasan ng bunganga. So, vibes pa ba kayo ni Tio Moreno? Anyway, speaking of Tio Moreno, ito yung ex niya, si Alvin. Ayan, with 1.6 million. Kaya ikaw, libag, talo ka nito. Nobody lang ito from the Netherlands, pero since araw-araw siyang nandyan sa labas ng ICC, nagba-vlog, di ba? Pinapakita kung sino yung mga dumadalaw dun, dumadating. So since nag-aabang ang mga tao ng update sa the Netherlands kung saan nakakulong si Tatay Digong, ang daming nag-follow. 1.6 million. Hindi ko alam kung bakit nabibrainwash mo ito, libag. Sa tingin ko, isa ka sa nagbibrainwash dito, kung bakit naging kaaway ito ni Spokes Harry Roque. Pinagsabong nyo ng pilit ang parehong Duterte supporter, kung supporter man dito talaga ni Tatay Digong. So medyo pumipreno ito ngayon kay 'di ba, kay Spokes Harry Roque. Right? Hindi nag-iingat siya eh. Kasi nakarating kay Spokes Harry Roque yung magba-vlog siya, magla-live siya, hahamunin niya ng suntukan si Spokes sa kanilang Visayan dialect. 'Di ba magbibinisaya siya, magla-live siya o gusto niya magsapakan, hinahamon niya Spokes, nakarating kay Spokes Harry Roque. O hinarap ni Spokes Harry Roque doon sa Duterte Street, kung saan man. I think Duterte Street. Ano sinasabi mo sa live mo na magsapakan tayo? Tumiklop itong Alvin na ito. Ito yung jowa ni Tio Moreno. May asawa na itong foreigner, kung bakit mo naman kinakalantari, Tio Moreno? So naghiwalay na sila. Kasi baka nakarating doon sa husband nito eh. Ay feeling ko Oy, Alvin, makinig ka. Baka ang nagchuchu sa iyo ay yung kaibigan mong si Aldo. Kasi may nakarating sa amin na si Aldo yung may mga hawak ng pictures mo with your foreigner husband. Pati yung mga pictures nyo ng engagement ring nyo and whatnot. So, baka yan ang nagsumbong sa asawa mong foreigner, lalaki mga kababayan, na nakikipagharutan ka kay Tio Moreno. And now, yung kaibigan mong si Aldo, mukhang si Tio Moreno ang kinakampihan. Itong Alvin and Torresem, itong si Alvin na ito, na hindi ko alam kung ano ang tamang spelling ng kanyang apelyido, kung Zarzate ba or Zarate. Kung Zarate, ba't ikakahiya mo ba yon? Kano-ano mo yung Zarate na makakaliwa? Magtatanong lang. So, ayan naka-paste talaga yung, or naka-pin talaga yung photo niya with VP Sara. Lagi siya nakikiusap na, 'di ba? Dahil nga may mga update lagi siya doon. Ayan, picture ni VP Sara. Pati si Kaufman, galit na galit kami kay Kaufman, yun nasa dulong yon. Galit na galit kami kay Kaufman dahil nga inutil, pero kaibigan niya si Kaufman. Si Kaufman dito lang nagpapa-interview kay Alvin, may interview siya kay VP Sara. Lagi siya nakikiusap talaga, nangungulit. Ay, best friend niya yan. Parang basa ang kilikili noon lagi. At just, kung basa ang kilikili mo, ma'am, sisterette, kung basa ang kilikili mo, may panty ako dining kulay pink, di ba? Kasama ng aking bra. Idol kita eh. Di ba? Mahilig ka magsabit ng bra pag nagla-live ka. Ayan. Talo kita, may panty pang kasama ang aking bra. Kulay pink. Parang lipstick lang. Tsaka parang anyway, ito si Alvin, meron siyang best friend na yung si Aldo. Okay, yung Aldo na bukbukin ng mukha pero grabe mag-edit ng picture. Suportado ni Aldo itong post ni Tio naman. Kaya parang nagtataka ako eh. Mukhang may itong Alvin, yung Alvin na yan, nasaan na yung Alvin? At saka si
Mukhang hindi maganda yung paghihiwalay ni Alvin at saka ni Tio. Ano kaya yung paninira kay Tio na pinipirahan ka lang ba o naperahan kang talaga? Kasi mga kababayan, siya yung number one na alam mo, ito pa mga ate kuya, ang sabi ng mga bida-bidang kaibigan nitong mga vloggers din dyan sa The Hague, si Alvin lang daw ang may karapatang mag-interview kay VP Sara. May basbas daw ng mga Duterte na dapat si Alvin lang ang nagtatanong. O binisto ng mga taga-Netherlands, anong si Alvin lang ang magtatanong sa mga Duterte? Kayo nga, nakakatanong kayo sa Vice President Tanong kayo ng tanong, tapos sasabihin nyo si Alvin lang ang may karapatan. Nung umuwi itong Alvin ng Pilipinas, aantayin ng mga Duterte na makabalik siya ng Netherlands porque he has 1.6 million followers. So namimili ang mga Duterte na kung may marami kang followers, papayagan ka mag-interview, ganon? Selective, ganon? May paborito? Ngayon, dahil nga nag-boom ang kanyang social media career at saka pagka ganyan karami ang followers mo mga kababayan, binabayaran ka talaga ng Facebook even ng YouTube. Dahil nga sa taas ng engagement mo, sa taas ng views, ganyan, ng mga react, like, ganon. At saka syempre may mga nagpapa-stars din kapag nagla-live yan, di ba? May mga nagpapakulay rin, nagbibigay din ng mga tips, no? Monetary help kasi nga vlogger siya. So pinagkakakitaan talaga niya ang kanyang social media accounts, lalo na itong Facebook na millions na ang followers. Ako nga mga kababayan, naalala ko nung hindi pa nabubura yung yung Maui Spencer page ko noon na merong 21,000 lang 21,000. Wala pang 10% nito, wala pang 1%. Tama ba? I think so, wala pa, no? Yeah. Kumita na ako doon ng $100, mga kababayan. Every Friday lang naman ako nagla-live doon sa aking Maui Spencer na binura ng Facebook kasi minamas report. Kumita ko doon ng $100, hindi nga lang binayaran ng Facebook. Ewan ko kung saan pinadala raw nila sa account ko, wala naman nag-appear sa aking bank statement na may pumasok na $100. Kasi nga may mga nagpapakulay dyan mga kababayan, may nagsisend ng mga stars, ganon. So, for sure ito, kumikita to ng hundreds of thousands sa mga posts niya, sa mga vlogs niya. Kaya tuwang-tuwa siya kapag in-interview niya ang Vice President kasi mataas ang engagement, mataas ang views. Dahil syempre, di ba, Vice President yan, siya yung nakatoka doon, nakaabang ang mga tao, ano ng balita, ano ng update, tanong sila ng tanong, nakikiusap talaga ito, bumubuntot, nang i-stock nga to, di ba? Nakita niyo yung video nung pumunta si VP Sara sa isang mall na nakasale, nandun din ito. Sabi ni VP Sara nagbibiro, si Alvin stalker. Although it was a joke, minsan ang joke mga kababayan, half-meant truth yan. Kaya idinadaan sa biro dahil hindi masabi ng diretso. Tama? Maraming biro ang idinaan sa biro dahil yun ang katotohanan. Kung baga nag-worry si VP, ba't ito yung buntot ng buntot? Mala stalker. Tapos gusto niyang may sit-in interview siya with VP Sara, saan kayo kakain, baka pwede kita makapanayam doon, something. Ngayon, ang sabi ni Tio Pangga, ayan, anong sabi? Ay, dapat mag-refrain ng mga Duterte sa pagpapa-interview sa mga vloggers. So ano ba, Tio? Ayaw ma-interview ng ex mo, si VP Sara? And now you're backed up by Aldo, na best friend ni Alvin? Mukhang tong Aldo na to, pro-Tio siya, pro siya kay Tio Moreno, and anti-Alvin itong Aldo. Anong nangyayari sa Team Alputera? Bakit kayo nagwawarla-warla dyan? Kami ng Team Alindog, okay lang. Kahit hindi araw-araw na nagkikita-kita sa live, carry pa rin. Actually, sabi nung Aldo, no, ito yung bukbukin ng mukha na grabe mag-edit ng picture niya. Ito yung nagpahiya kay Spokes Harry Roque, yung patungkol sa Humba, mga kababayan, yung birthday ng Alvin, yung ex ni Tio. Di ba nag-birthday yon? Sabi niya, kumain ng Humba, inaaway mo si Alvin, tapos kumain ka ng handa niya, right? Napahiya si Spokes Harry Roque dahil dito sa Aldo na ito. Kumbaga, best friend niya kasi si Alvin, tapos makikikain si Spokes Harry Roque sa handa ng best friend niya si Alvin. Inaaway-away mo, tapos kakain ka ng handa, yung pala, hindi pala yung handa ni Alvin. Nilibre lang ng mga OFWs, wala namang nilabas yata kahit isang kusing yung Alvin. Feeling celebrity na dapat siyang ipaghanda at dapat, 'di ba?
Kasi nga 1.6 million followers, mga ate at kuya. Actually, sabi nung Aldo, I was going to cancel the permit of Duterte Street last year, sabi niya. When I heard that it's one of the reasons of ICC to refuse FPRD's nagbibida-bida lang naman to. Kaya raw tinanggihan na pansamantalang makalaya si Tatay Digong ay dahil doon sa Duterte Street, maraming Pilipinong nandun, something. But there were 3 people who asked me not to cancel the permit because optic-wise, it's not benefiting whoever they want to benefit it. I'm sure it's not the Dutertes because I know for a fact that they want it canceled when altercation between the shitheads with Tio Moreno. So, pro Tio, kampi siya kay Tio Moreno. Agree siya na dapat wala nang mag-interview sa mga VIPs na bisita ni Tatay Digong or sa mga anak, apo, lalo na yung Vice President at yung, di ba, sina Kong Pulong at saka si Baste, wala na dapat mag-interview kasi nga nakakasabotahe pa kayo. At tatanggihan na nga raw niya sana yung renewal noong permit sa Duterte Street. So, paano na yung kaibigan mong si Alvin? Gusto nyo makapakinig ng interview ni VP Sara na pwedeng delikado, mga kababayan? Kasi, despite na magkaaway kami ni Chupanga, I would have to agree with his proposal or proposition na hindi na dapat tinatanong ang sina VP Sara at ang mga Duterte kapag lumalabas. Kasi nga, may nagchuchucho sa ICC na dumadaldal na naman yung mga anak ng kinulong nyo. Ayun na naman, nagpapa-interview na naman sa labas. O kung ano-anong sinasabing masama sa inyo. I have here an interview of the Vice President, mga kababayan. Ipo-full volume ko lang. And I think, VP Sara, mag-ingat ka talaga. Maybe unintentionally or maybe ito ay plano na masabotahe ang paglaya ni Tatay Digong. Pero since natatanong ka ng mga kung sino-sinong vloggers dyan sa labas, pwedeng mag-react na naman ng ICC dito. Total, wala naman silang balak palapasin ng Tatay Digong natin. Dumaldal na naman sinisiraan na naman kami ng Sara Duterte na yan sa labas ng detention facility pues lalo namin hindi palalabas yung tatay mo. Baka ganun yung tumatakbo sa isip ng mga demonyong ICC judges, di ba mga kababayan, or mga prosecutors. Let's listen to the Vice President, mga kababayan. At kayo magsabi, ito bang mga pagtatanong sa kanya ay nakakatulong o nakakasama sa kaso ni PRRD? Ang huna-hunaon na lang nato kung Bisaya. unsa ang makahatag og moral support sa iya. Di na lang nato na huna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya Delikado ito. Unbiased. Makit-an man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila. Pipilitin kong i-translate mamaya-maya mga kababayan meantime, i-play muna natin yung buong interview. Wala nagipagbasihan ba sa balaod? So himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Libro, journal. Uy, ginoo ko. Newspaper article. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro? NGO reports also. 'Di ba? Yes, ma'am. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon isa ka libro. Mo man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Mga nga na ba so di na nato na hunahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. How do you feel about that now? When you already see that? Si Alvin ang nagtatanong, yung ex-TPO. Diri sa ICC, as I said, di na nato na siya hunaon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, Hindi siya court of justice. So, out of the topic ng ICC. Out of question. Ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Maog yun to ang
Okay, Ako ay galing mismo mamaya ka na, Zaldi ko. Ano nang nangyari sa'yo, Zaldi ko? Teka lang. Okay, kinsa mga Bisaya diha. I-translate na to para sa ating mga kababayan na hindi matatas sa Visayan language or dialect. Okay, pilitin kong i-translate pero hindi ko po ito, mga kababayan, hindi ito ang aming wika or dialekto sa aming lugar. Nauna-una na lang na Pero pipilitin kong i-translate. Okay, let's listen to the Vice President again. ang una-una na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Huna-hunaon kasi is parang isipin, right? Ang isipin na lang natin ay yung makakapagbigay ng moral support sa kanya, kay PRRD. Huna-hunaon, tama ba mga kababayan? Kinsay mga Bisaya diha, mga gamay og lubot or dako og lubot? Unsa? Ang alalahanin ba or ang isipin, maalinman, ang alalahanin na lang natin ay ang makakapagbigay ng moral support kay PRRD. Or maybe ang isipin. Tama ba? Mag-comment ka kayo dyan. Anyway, let's continue. Di na lang nato nahuna-hunaon ang ICC because clearly dili man siya unbiased. So parang wag na lang nating problemahin ang ICC kasi malinaw naman na sila ay hindi unbiased. So ibig sabihin, bias talaga ang ICC. VP Sara, mag-ingat ka sa mga interviews mo. For sure, makakarating na naman yan sa ICC. Bakit mo kami kinikriticize? Ba't salita ka na salita dyan sa labas? Right, mga kababayan? Kaya lang, kailangan niyang pagbigyan yung mga nagtatanong eh. Okay, let's continue. Makitaan man nimo sa mga judgment nila, sa mga orders nila nga wala nagipagbasihan ba sa balaod. So Parang yung mga judgment at orders daw ng ICC ay hindi naman nakabase sa balaod or batas. Layi. Tama ba? Mahirap tong hindi tayo Bisaya kasi pinanganak ako sa sa US. US? Dito ako pinanganak sa sa Lower Manhattan. Okay. himuon na lang in one of the decisions nag-cite pa sila og libro. Yes. Ang gawin na lang natin, tinigil niya yon kung ano yung dapat gawin. Sa isa sa mga decision, may binagbasihan pa silang libro. I think may nagsulat ng libro against PRRD. I think maybe about the EJK. At doon daw binasa yung decision ng ICC. Kung alin man, maybe yung mga denial ng interim release or whatever. And may ginagawa, ayaw talagang pakawalan nga kasi ng ICC si PRRD. So syempre, magre-react si VP Sara out of frustrations, out of anger. And then may nagtatanong sa labas na talaga namang sa tingin ko mga kababayan ay makakasabotahe lalong hindi pa kakawalan ng ICC kasi ninibak-libak mo ha. Alam niyo naman nagbabalat sibuyas ang ICC tapos babatikusin mo pa sa labas. VP Sara, hindi kita kinikriticize dito pero yung ginagawa ng mga vloggers na nakaabang dyan for cloud chasing, ipinapahamak kanya lalong-lalo pa ang kaso ni Tatay Digong. Libro, journal. Uy, ginoo ko. Diyos ko po. Libro. So wala gani kakibaloon sa motive sa tao nga nisulat sa libro? Hindi nga natin alam kung anong motibo nung taong nagsulat ng libro na yun, tas doon nyo ibabase. So, she was criticizing ICC. Ba't yung libro na yan yung pinagbabasihan nyo? Ay ano ba ang motibo na nagsulat niyan? Most probably, the book is about EJK, mga tatkuya, no? Yung mga extrajudicial killing panahon Tatay Digong. NGO reports also. 'Di ba? NGO reports. So imuhang basihan sa imuhang order, sa imuhang desisyon isa ka libro. So, doon daw nagbabase yung ICC sa isang libro. Siyempre, English yung isinulat na libro. Baka si Maria Ressa ang nagsulat nun. Sino kaya? Right? Okay. Kung man lang gani siguro sila kaila kung kinsa tong nisulat sa libro. Hindi nga siguro nila kilala kung sino yung sumulat ng libro eh. Sabi ng Vice President. Tapos doon kayo magbabase. Binackground check nyo man lang ba yung author or something. Yun yung point ng Vice President. Mga nga na ba? So, di na nato na hunahunahon ng ICC. I-assume na lang nato na ilahagi ng ikulong. So, wag na lang natin problemahin or isipin yung ICC na yan. I-assume na lang natin na talagang gusto nilang ikulong si PRRD. So, bias. Demonyo. Although maganda yung sinasabi ni VP Sara, I feel like, lalo na namang
pag-iinitan ng ICC ang Vice President, dumadaldal na naman sa labas. Biro mo seryoso yung sinasabi niya dito, oh. One time nga nagbiro lang, 'di ba? Oy, akitin niyo na, pakitaan niyo na siguro ng cleavage yung mga security guard para makidnap na natin si Tatay Digong, maiuwi natin, ha? Akitin niyo na para makapasok tayo dun, kunin natin yung dating president. Biro lang yun, sineryoso. Ito pa seryosong usapin, mga kababayan. Mao magid na ilahang clearly mao magid na clearly dinha magid padulong ang ilahang mga actions. Malinaw raw na doon napapunta yung kanilang mga aksyon sa pagkulong lang kay Tatay Digong. Kasi ganun nga, ang pinagbabasihan ng desisyon nila, yung librong isinulat, ay anti-Duterte yata yung sumulat kung anumang libro yun. Okay? How do you feel about that? How do you feel about that? Sabi nung Alvin, yung ex ni Tio, nasabi ni Tio, ay, pwede ba? Tigil-tigilan nyo na yung, sabi niya, mga Duterte, usap na, huwag kayo magpa-interview sa mga vlogger sa labas. I would have to agree on that, mga kababayan. Ikapapahamak pa ni PRRD, despite na wala namang, baka nakakalimot ng konti ang ating Vice President. Right? Preno-preno, hinay-hinay, VP Sara. Baka tinatanong ka, they were fishing for information or maybe they were fishing for answers na ikapapahamak pa ni PRRD. Lalo na't ang hinala ng marami, itong mga Team Alpotera ay mga traidor. Dahil si Alpot ay traidor. Yung sinasamba ng mga Team Alpotera na si Alpot ay traidor kay Tatay Digong. Plus, yung mga Team Alpotera na yan ay makamangga. Ito nagtatanong kay VP Sara, tama ba? In-endorse niya si Mangga nung nakarang eleksyon. Sabi ko, ay, red flag. What the heck? Nangampanya ka para kay sa lintik na babalina na yan? Kapatid niya na nagpakulong sa Tatay Digong natin? Na pinakikinabangan mo ngayon? Kaya mataas ang engagement mo, ang views mo, ang followers mo dahil kay PRRD? Tapos ikakampanya mo yung Mangga. Kaya takang-taka kami ng mga kababayan eh. Galing naman sa bibig ng libag na basa lagi ang kilikili, di ba? Na nagsasabit ng bra kapag nagla-live, kaya kailangan ko siyang talbugan. May bra na, may panty pa. Ano ba, anong eksena noon? Nung buwisit na, takang-taka kami eh. Bakit todo kampanya sila kay Mangga? Right? Anyway, let's continue. When you already see where this is going. Diri sa ICC, as I said, no, di na nato na siya hunaon-naon. Kung na-prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte, na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? So kung hinusgahan na nila, right? May prejudice na kaagad ang may panghuhusga na agad ang ICC kay Tatay Digong bilang mamamatay tao, ay hinuhusga na rin natin ang ICC na na bias. VP Sara, nakakarating yan sa ICC. Nandiyan sa likuran mo lang yan, oh. Diyan lang malapit sa yung delikado itong mga tinatanong ng mga vloggers, no, mga kababayan. Pero anong magagawa natin? Masisisi ba natin ang Vice President? Kung hinusgahan nila si Tatay Digong na mamamatay tao, hinuhusgahan na rin natin sila na bias silang korte. Nagbiro ka nga nung nakaraan, sineryoso. Ito pa kayang seryosong sa mo? Hindi siya court of justice. Hindi raw court of justice ang ICC. So, walang hustisya, walang katarungan sa ICC na yan, na isang biased court and tumatanggap naman ng donasyon. So, paano ngayon lilitisin ng ICC ang isang institusyon, ang isang tao na willing magbigay ng donasyon sa kanila? Sa tingin niyo mga kababayan, si Ngiwi Jr., gaano kaya kalaki ang donasyon niya dyan para ikulong lang si Tatay Digong? Meron ba o wala? Comment nyo nga dyan sa comment section. So, out of the Out of the topic question. ng Out of topic. ICC, ang kadtong violation sa rights ni President Duterte inside the Philippines. Maog yun to ang dapat nating huna-hunaon. Yung paglabag sa karapatan ni Tatay Digong sa loob ng Pilipinas, katulad nung karapatan niya na makausap ang kanyang abogado or litisin sa Pilipinas bago isuko sa ICC, iyon ang dapat nating tutukan.
So, mukhang wala na nga, parang ang message ng Vice President, wala nang pag-asang makalaya si PRRD. Dahil hindi siya bibitiwan ng ICC kahit na mukhang palugin na yan, palugmok na dahil hindi na pumapasok yung mga pera sa kanila. Hinarang na ng US yung mga bank transactions, okay? Pero syempre, bank transactions yon. Even naka-freeze na yung mga accounts nila, even yung mga visas nila, dininay na, no? Pero syempre, pwede namang cash basis yan eh, abutan, kaliwaan. Papaltan lang ng dolyar, papaltan lang ng euro ang mali-malitang pera ng Pilipinas, eh di makakatanggap pa rin ng biyaya ang ICC. So, ang dapat nating, parang ang message ng Vice President, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang ginawang illegal kay PRRD habang siya'y nasa Pilipinas. Dahil maaaring doon na lang tayo manalo. Pero paano tayo mananalo sa sindikato na nagpakulong kay PRRD? Hindi nga natin mapa-impeach. Yung third impeachment, wala, urong na mga kuya, yung kina Mike Defensor, di ba urong na? So paano natin lalabanan ang sindikatong nagpapatakbo sa Pilipinas? Paano natin sila babanggain sa ginawa nilang iligal at paglabag sa saligang batas natin sa ginawa nila kay Tatay Digong? Maghihintay lang ba tayo ng 2028? Or panahon na para lumabas ang lahat? Pa-comment niyo po sa comment section at panoorin ang susunod na video.